Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong pahayag ni Atty. Harry Roque tungkol sa pagbisita ng Pangulong Marcos Jr. sa Washington DC. Ngayon, papunta na siya July 20, 21, and 22. Yun po ang biyahe ng Pangulong Marcos. So, sabi ni Atty. Roque, hindi na daw pwedeng magmayabang ang Marcos Jr. sa harapan ni President Trump. Bakit kaya? Pakinggan natin Ang masusunod para makuha ng mga Amerikano ang kanilang kinakailangan sa atin dahil sa katunayan na sa sunod-sunod na iskandalo ng mga Marcoses na may kinalaman sa droga, yan na ngayon ang kapalit ng suporta ng Amerika. Hindi na po pwedeng magyabang ngayon ang Marcos Jr. nang siyang masusunod para makuha ng mga Amerikano ang kanilang kinakailangan sa atin dahil sa katunayan na sa sunod-sunod na iskandalo ng mga Marcoses na may kinalaman sa droga, yan na ngayon ang kapalit ng suporta ng Amerika. Hindi na po pwede magyabang. Okay, so may isa pa siyang pahayag tungkol diyan nasaan na yan? Ito. Pumayag ka na mas maraming EDCA. Pumayag ka na lahat ng basang militar pwede na namin gamitin. O, di ba? At dahil tayo naman ay meron tayong nickel, no? Pumayag ka na, kukunin din namin yung mga rare earth minerals mo. Huwag mo nang ipadala sa China. Hindi po malayong mangyari yan. Kasi nga, desperado naman ang Marcos Jr. na makuha ang suporta ng mga Amerikano. Pero ang gusto ng Amerika ay talagang tuluyang magsunod-sunuran si Marcos Jr. So ang duda ko, sosoplahin niya yan, gaya ng sinopla niya si Zelensky, para makuha ang lahat ng gusto niya sa Pilipinas. Anong gusto niya? Pumayag ka na mas maraming EDCA. Pumayag ka na lahat ng basang militar pwede na namin gamitin. O, di ba? At dahil tayo naman ay meron tayong nickel, no? Pumayag ka na, kukunin din namin yung mga rare earth minerals mo. Huwag mo nang ipadala sa China. Hindi po malayong mangyari yan. Kasi nga, desperado naman ang Marcos Jr. na makuha ang suporta ng mga Amerikano. Pulong Duterte sa Pilipinas. Ang gusto ng Amerika. Okay, so yun po ang mga pangamba ni Atty. Harry Roque sa pagbisita ng Pangulo ngayon sa Washington DC. Dahil na timing ba, hinala. Bakit? Biglang lumabas yung Los Angeles Medical Coroner's Report na nagsasabi na matay sa coke overdose yung isang kababayan natin na ayun, nakasama sa official entourage ng First Lady pagbisita sa US noong March 4 to 7 or 8. Tapos biglang pinatawag biglang inimbita ng US government ang Pangulong Marcos Jr. para magbisita doon. So, mga pangamba lang ito na wala pa namang basihan. So, magdasal po tayo na sana hindi malagay ang ating national security sa alanganin nang dahil sa mga pangyayaring iyan. Okay, so punta naman tayo sa ibang bagay. Sandali yung Free Duterte Now rallies sa buong mundo, no? Sa The Hague, Netherlands, ang dami. Ito, sino ba yan? Sasalita si Marika, daming nag-attend. Yung maharlika na lumaki, isang payak na pamumuhay, umaakyat lang sa puno nun. Tapos gusto akong Yan, dami. isang makapangyarihang berdugo. Bakit? Sa lahat ng kanilang korupsyon, kabulasugan, at lahat ng kadjukan. May censorship pa dito, sorry I'm just being me, alright? Walang sugar. Ba't ganun pa man? Lahat naman kayo halos nanonood ng ating vlog, no? Pero gusto ko lang mabigyan ng emphasize. Mahal pala makipaglaban sa katotohanan. Imagine nyo, isang ordinaryong maharlika na lumaki, isang payak na pamumuhay, umaakyat lang sa puno nun. Tapos gusto akong gurgurin ng isang makapangyarihang berdugo. Bakit? Sa lahat ng kanilang korupsyon, kabulasugan, at lahat ng kadjukan. May censorship pa dito, sorry I'm just being me, alright? So, na-amaze lang ako. Sa The Hague, Netherlands ito, nandun si VP Sara. Senator Robin Padilla, sino pa ba yung Ang dami.
ma-amaze ako pagmamahal ng mga kababayan nating Pilipino sa ating Tatay Digong. Kanya-kanyang gastos yan. Nagmula sa iba't ibang panig ng mundo, nag-iipon doon. And then sa Davao, meron. Sa Manila, Metro Manila, meron din kahit umuulan. Tuloy pa rin. And then, ano pa, mga OFWs sa iba't ibang panig ng mundo, nag-o-organize ng ganyang mga rallies. At iniimbita nila si BP Sara. Dalawang bansa yung Kuwait at meron pang isa, South Korea. Naka-schedule na yan at pupunta si BP Sara para magsalita sa gathering ng mga Pilipinos, mga OFWs na nagmamahal kay Tatay Digong na nananawagan, Free Duterte Now. Kailan buwan na ba? March 11, March, April, May, June, July. 4 months na, more than 4 months. At ang update, nabasa kong update sa abogado ni Tatay Digong, parang may dokumento, may petition na kung pwede, ipagpaliban muna yung desisyon ng mga judges, yung interim release. Kasi in-expect, isang buwan lang, magdidesisyon na. Kaya lang, nag-request si Atty. Kaufman, pagpaliban muna dahil parang na-delayed yung kulang pa daw ng mga dokumentos na gagamitin ng defense. So, ituloy po lang po natin ang pagdarasal para walang imposible sa Diyos. Ang pinaka-importanting mangyari ngayon yung ma-release from detention si PRRD kahit saan siya dalhin, kahit saan bansa, basta nakalabas na siya sa kulungan habang hinihintay ang kanyang trial. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.